Kapit lang, hope is coming. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating 40-day Lenten Challenge, ang maging katulad mo. Magbasa mula sa The Imitation of Christ. Never let your heart be overwhelmed with despair. Trust in God, for He knows all things and can bring good out of every evil. Sinabi ni San Pablo, sapagkat ako'y nalalaman ninyo, ang Diyos ng pag-asa ay magbibigay sa inyo ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Sa buhay ni Jesus, makikita natin ang pinakamalalim na pag-asa sa gitna ng paghihirap. Sa bawat hakbang patungo sa krus, bagamat dinanas niya ang takot, sakit, pagkakanulo, nanatili siyang nakasandal sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon upang magnilay tayo sa mga sandaling nararamdaman nating nawawalan tayo ng pag-asa. Maraming beses sa ating buhay, nararamdaman nating tila ba walang patutunguhan ang ating pinaghihirapan. O tila ba hindi nakikita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ang paalala ni Thomas à Kempis ay malinaw. Huwag hayaang malugmok ang puso sa kawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay laging gumagabay at nagdadala ng kabutihan kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Ang pag-asa ay hindi simpleng optimismo o paniniwalang maayos din ang lahat. Ito ay malalim na paniniwala na kahit sa gitna ng krisis, ang Diyos ay aktibong kumikilos para sa kabutihan ng ating buhay at sa kaligtasan ng iba. Sa Kwaresma, hinikayat tayong magnilay sa ating mga takot at paghihina at ialay ang mga ito sa Diyos bilang pagkakataon upang tumulong sa ibang tao. Magdasal ng mas taimtim at maging bukas sa Kanyang biyaya. Sa ganitong paraan, ang pag-asa ay nagiging lakas, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa atin. Tulad ni Jesus, na natiling matibay ang pananampalataya sa kabila ng krus, tayo rin ay tinatawagan na magtiwala, magsikap at magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo akong manatiling may pag-asa kahit sa mga panahong madilim at mahirap. Palakasin mo ang aking puso na sumasandal sa iyo at ipakita ang iyong kabutihan sa lahat ng bagay. Amen. Ang hamon para sa araw na ito, maglaan ng oras upang isulat ang 3 bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-asa at ipanalangin ito sa Diyos. Magtiwala na gagamitin niya ito para sa kabutihan ng iba.